Nung bata pa ako, gustong-gusto ko na talagang umasenso. Ang hirap kasi maging mahirap. Naranasan mo ba yung walang-wala ka? Yung hindi mo mabili yung gusto mo? Yung kahit simpleng bagay lang, wala kang mabili. Minsan nga, kahit pang ulam, wala. At naranasan mo rin ba yung wala kang mautangan? Wala kang matakbuhan? Kaya nung kapag tapos ako ng high school, hindi na ako nag-college. Sabi ko sa sarili ko, mga kapatid ko na lang makapagtapos. Kapag-graduate ako ng high school, nagtrabaho na ako. Nakipagsapalan ako sa Manila. Sa katunayan, naka 15 companies ako. Na-regular din ako sa 2 companies sa Pilipinas. Hindi pa kasama dyan yung mga naging boy ako sa tindahan, magdilig ng halamanan, at kung ano-ano pa. Sobrang hirap talaga ng buhay at naranasan ko. One time, naimbitahan ako sa isang seminar. Sabi doon, kapag sumali ako, maaaring mabago yung takbo ng buhay ko. Mabibili ko yung mga gusto ko. Lahat ng gustuhin ko, makukuha ko. Basta sumali lang ako. In short, sumali ako. Sino ba namang ayaw umasenso, di ba? Siyempre, lahat tayo gusto umasenso. At nung makasali na ako, sobrang hirap ng dinanasan ko. Ang daming hirap at struggle at rejections na dinanas ko. Naranasan ko mamigay ng flyers sa daan, mag-invite lahat ng kakilala, kaibigan. Sabi pa na apply na tandaan ko, lahat ng mga katabi mo sa bus kausapin. One time, meron akong nakatabing babae. Nataon meron siyang monthly period. Kinausap ko siya tungkol sa business ko. Ang nangyari, napahiya ako. Kaya sabi ko sa sarili ko, hindi na ako ulit ng ganong sitwasyon. Kaya nagdesisyon akong magtrabaho sa abroad. Ngayon nandito na ako sa abroad, akala ko lahat ng gusto ko mabibigay ko. Akala ko lahat ng pangangailangan ng pamilya ko maibibigay ko. Pero sa totoo lang, hindi naman lahat ng pangangailangan nila nabibigay ko. Oo, nabibigay ko nga yung iba, pero hindi lahat. Naibigay ko man yung iba, ramdam ko yung lungkot, ramdam ko yung pangungulila sa family ko. Lalo na pag minsan namimiss ko yung mga anak ko. Minsan ang hirap matulog. Kahit sobrang pagod na ako sa maghapon, hindi ako makatulog kasi nauhumusik ako. Kaya last September, nagbakasyon ako sa Pilipinas. Imagine, 2 taon kong pinaghirapan dito sa abroad. Naubos lang yun sa loob ng 1 buwan. Grabe, no? 2 taon kong pinagpaguran dito sa abroad. 1 buwan lang ubos na. Grabe, hirap talaga. Kaya nagdesisyon ako at naghanap pa rin ako ng ibang pagkakakitaan. Na-involved ako sa gintuan at kung ano-ano pang MLM business. Sabi pa nga, magpasok lang ako ng 2, kikita na yung pera. Ang nangyari, hindi rin ako naging successful. Kaya nung time na nagbakasyon ako sa Pinas, naisip ko, siguro talagang walang mangyayari kapag paulit-ulit lang. Bakasyon sa trabaho ng 2 taon, bakasyon ng 1 buwan sa Pinas, kulang pa rin, babalik na naman. Kaya nag-isip ulit ako ng ibang pagkakakitaan. Naghanap ako ng mga taong tutulong sa akin, mga taong mag-guide sa akin, at community na tutulong para makuha yung income ko. Sobrang nagpapasalamat ako dahil pinagdaanan ko yung lahat ng mga hirap at struggles na dinanas ko. Dahil yun ang naging paraan para maghanap ng tamang solusyon para sa ating business. Alam mo naman ang napakaganda ng business ko. Alam mo naman na ang laki ng maitutulong nito sa taong sasali sa iyo. So, kung nahihirapan ka man sa current business mo, kailangan mo lang ng mga tools, skills, at strategy para makuha mo yung income result na gusto mo. At kailangan mo lang ng mga taong mag-guide sa'yo at magtuturo ng mga skills at proper orientation para makuha